Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, patuloy na lumulobo ang halaga ng pinsalang iniwan ng El Nino sa agrikultura. Ayon sa Agriculture Department, huli itong naitala sa 9.89 billion pesos nitong June 6. Higit 183 mga magbubukid at mangingisda raw ang naapektuhan ng tagtuyot. Lagpas 440 tonelada rin ang napinsala. Halos kalahati niyan o 4.75 billion pesos ang pinsala sa bigas. Pero 2% lamang daw ito ng target na 9.2 metric tons para sa produksyon ngayong dry cropping season. Inaalam naman na raw ng Agriculture Department kung aling mga probinsya ang may labis-labis na supply ng luya. Dito raw kasi balak humugot ng DA ng supply para mapunan ang kakulangan ng luya sa Metro Manila. Nagkukulang na raw kasi ang supply dahil sa mas mataas na demand mula sa mga food processor. Dahil sa manipis na supply, umabot na sa 280 piso kada kilo ang presyohan sa mga pamilihan. Samantala, umakyat ang dollar reserves ng bansa sa pinakamataas na level. Sa level nito sa loob ng 2 taon. Base po ito sa datos ng Bangko Sentral, nasa $104.48 billion ang reserbang dolyar. Ito na po ang pinakamataas na level sa loob ng 25 buwan o mula noong Abril 2022. Sabi ng BSP, dahil daw ito sa net foreign currency deposits ng gobyerno sa Bangko Sentral. Nakatulong din daw ang kita ng Bangko Sentral mula sa mga investment nito sa ibang bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.